Paano mo mapapatawad yung taong gumagawa ng masama sa'yo? Ang mga lingkod ng Diyos kagaya ni David, gumagawa sila ng mabuti pero kung minsan ang inaani nila masama. Basahin natin ang awit 109:4. Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, ngunit ako'y tumatalaga sa dalangin. At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Mas masakit kay David, ang isa sa naging kaaway niya yung anak niya na mayroong nasang palitan siya sa trono, si Absalom. Anak niya na naghangad na siya'y gawaan ng masama samantalang mahal na mahal niya yung kanyang anak na yun. Aba, yung pang-anak niyang mahal na mahal, yun pa ang nagplano na siya'y patayin at agawin ang kanyang trono. Eh siguro wala pa namang ginagawang ganung kasama sa iyo yung kapwa. Mas masama yung ginawa kay David. At kay Kristo, pinagaling na yung may sakit, pinadilat yung bulag. Pagkatapos, bumuhay pa ng patay. Tapos gusto siya naman ang patayin. Basahin natin ang Gis 31 ng Juan. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?" Marami akong ginawang mabuti sa inyo. Ba't niyo ako binabato? Ikaw siguro hindi ka pa naman binabato eh. Si Kristo binato at gustong patayin. Si David ganun din, kinubkub siya, gusto siyang patayin. Nung mga taong ginawan niya mismo ng kabutihan. Ang tanong, paano mo mapapatawa? Tularan mo si Kristo, pinapatay na siya, nasa krus. Ang dalangin ni Kristo, "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Magandang konsolasyon yon na masabi mo na hindi alam nung kaaway mo yung ginagawa niya kasi wala ka namang masamang intensyon sa kanya. Di mo naman siya ginagawa ng masama. Patuloy ka naman niyang ginagawa ng masama. Imbis na gawan ka ng mabuti, ginagawan ka ng masama. Anong gagawin mo? Tularan mo si Kristo, pinapatay na pinapanalangin pa yung pumapatay sa kanya. Pagka naramdaman mo yon, mapapatawad mo. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Paano tayo magpapatawad? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Kung magko-compare ka, no? Ang Diyos hindi nagkasala sa'yo, pero pinatawad ka. Ikaw, magpapatawad ka rin gaya niya, nagpatawad ang Diyos Ang comparison, yung Diyos hindi nagkakasala, marunong magpatawad. Ikaw, dapat ka bang magpatawad? Oo, kasi nagkakasala ka rin naman At ang sabi ni Kristo sa 6:14 ng Mateo, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. yung pala, pag nagpatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Di ba nakakagawa ka rin naman ng kasalanan? Maaari hindi dun sa tao na yung sinasabi mo. Pero sa ibang tao, maaaring nakakagawa kang kasalanan sa asawa, sa anak, kamag-anak, at kung sino-sino pa. Pag pinatawad mo yung tao na yon, yung nagawa mong kasalanan sa iba, papatawarin naman ng Diyos. Ikaw pa rin ang nakinabang pag nagpatawad ka. Paano ba kung magpatawad ang Diyos? Basahin natin ang 8:12 ng Hebreo. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung mag-iisip ka lang, napakaganda nun. Bakit? Ang Diyos kasi may perfect memory. Hindi siya pwedeng makalimot.
Lahat ng bagay pwede niyang matandaan. Pero in spite of his perfect memory, meron siyang sinasabi, a wonderful thing for us to consider. Alin yon? Ang kanilang kasalanan, di ko naaalalahanin pa. Biro mo, totally kakalimutan niya. Ganon pala siya kung magpatawad.